Ang malambot na tunog ng mga makina ay pumuno sa kabin habang dahan-dahang pumupunta ang mga pasahero sa kanilang upuan. Isa lang itong karaniwang flight, yung tipo kung saan karamihan umaasa na makapikit lang, manood ng movie, o simpleng magpalipas ng oras nang hindi napapansin. Mabilis na gumagalaw ang mga flight attendant sa aisle, ginagabayan ang mga tao sa kanilang rows, inilalagay ang mga bag, at nagbibigay ng magalang pero matatag na instructions. Kabilang sa karamihan ay isang batang babae na simpleng damit, comfortable sweater, jeans, at sneakers. Walang makikintab na alahas, walang designer bag na magpapakita ng yaman o status. Sa mata ng kahit sino, isa lang siyang ordinaryong pasahero na tahimik na naupo sa upuan malapit sa bintana. Magalang siyang humiti sa matandang babae sa tabi niya, tinulungan pa itong ayusin ang seatbelt bago siya mismo umupo. Ano ang hindi alam ng kahit sino sa paligid niya, kahit paano, ay siya si Princess Pacquiao, ang anak na babae ng isa sa pinakasikat na boxer sa mundo. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa status ang flight na to, hindi tungkol sa special treatment. Gusto niya lang maging isa sa karamihan, maglakbay ng mapagpakumbaba ng walang pansinin. Pero minsan, may paraan ang buhay para subukan kahit ang pinakamapagpasensyang puso. Habang sumasakay ang huling ilang pasahero, isang flight attendant ang mabilis na lumakad pababa ng aisle. Matindi ang ekspresyon niya, mas matapang kaysa karaniwan ang tono. Bilisan mo! Huwag mong harangan ang aisle. Ang mga salita niya ay umalinggaw sa buong cabin. Napalingon ang mga pasahero, nagulat sa biglaang pagsigaw. Natigilan sandali ang batang babae. Napagtanto niyang siya ang tinutukoy ng matalim na tingin, kaya magalang siyang tumango, hinila ang bag niya palapit sa paa para magbigay ng espasyo. Pero hindi pa tapos ang attendant. Sa susunod, makinig ka ng mabuti. Wala tayong oras para sa delays. Ang talim ng boses niya ay narinig ng lahat, at may bulong-bulungan sa mga pasaherong malapit. May umiling-iling, may nagbulungan sa ilalim ng hininga. Sa kanila, isa lang siyang pasaherong sinigawan. Pero dito nagsisimula ang kwento. Isang kalmadong batang babae na tahimik na tiniis ang pampublikong kawalan ng galang, at isang hindi mapagpasensyang flight attendant na walang kaalam-alam kung sino ang kausap niya. Walang spotlight, walang entourage, walang bodyguards na magpapakita ng pagkakakilanlan niya, puro kababaang loob sa harap ng kabastusan. Nakaranas ka na ba ng sitwasyon kung saan may nanlait sa'yo sa publiko kahit wala kang ginawang mali? Paano ka noon sumagot? Tuloy natin ang kwento. Sabihin mo sakin kung saan ka nanonood. I-share ang kwento mo sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil baka mas lalong magbigay inspirasyon ang kwento bukas. Muling tumahimik ang cabin pagkatapos ng matinding tono ng flight attendant, pero nanatili ang sandaling iyon sa hangin. May nagpapalitan ng alam na tinginan ang ilang pasahero, habang ang iba ay nagkilingan, nagbubulungan sa ilalim ng hininga. May mga akala silang sila ang may-ari ng buong eroplano, bulong ng isang lalaki mula sa kabilang aisle. Umiling ang isa pang babae, pinirikit ang mata. Tama! Umupo ka lang at sundin ang instructions. Hindi naman mahirap yun. Naririnig ni Princess Pacquiao ang bawat salita, pero hindi nagbago ang ekspresyon niya. Tumingin lang siya sa maliit na oval window, kalmado ang mukha, nakatiklop ng maayos ang kamay sa kandungan. Hindi ito ang unang beses na hinusgahan siya ng hindi patas, at malamang hindi rin ang huli. Pero hindi pa tapos ang flight attendant. Habang bumabalik siya sa aisle, parang sumusunod sa kanya ang frustration niya tulad ng anino. Pagbalik niya dala ang safety instructions, muling napadpad ang tingin niya sa kanya. Miss, ilagay mo na yung phone mo. Malapit na tayong mag-take off. Sigaw niya, kahit airplane mode na at nasa bag na ang phone niya. Nagulat ang matandang babae sa tabi. Wala naman siyang hawak, mahinang sabi ng matanda, sinusubukang ipagtanggol ang katabi, pero itinaboy siya ng attendant sa pamamagitan ng pabiradong pagkaway. Nagkunwaring hindi nakakita ang mga pasaherong malapit, pero mas malakas ang katahimikan nila kaysa salita. May ngumiti sa saya ng drama, may nag-shift ng hindi komportable, nararamdaman ang kawalan ng katarungan pero ayaw makialam. Mas madaling ang manahimik kaysa harapin ang otoridad, lalo na sa eroplano. Nanatiling kalmado si Princess. Tumango ulit siya na parang sinasabi, okay lang. Hayaan mo na. Pero sa loob, may bahagyang pagkadismaya.
Hindi galit, hindi pride, simpleng kalungkutan na ang respeto, isang bagay na napakasimple, madalas na pinagkakaitan ng walang dahilan. Habang lumilipas ang minuto, lumakas ang bulungan. Baka siya ang gumagawa ng gulo kanina, hula ng isa. Mukha siyang akala niya mas mataas siya sa lahat, bulong ng isa pa. Nag-ipon ang mga hatol, bawat estranghero gumagawa ng sariling kwento tungkol sa kanya nang walang alam sa totoong kwento. Gayunpaman, tahimik pa rin siyang nakaupo. Walang itinaas na boses, walang away, walang hiling ng special treatment. Hindi niya gusto ang pribilehiyo. Gusto niya ang katarungan. At minsan, ang kababaang loob mismo ang nagdudulot ng maling pagkakaintindi. Bumalik ulit ang flight attendant, ngayon nagtutulak ng beverage cart. Drinks, tanong niya ng maikli. Nang humingi siya ng tubig ng mahina, binagsak niya ng malakas ang baso, natapon ang ilang patak sa tray table niya. Magalang siyang humiti, bulong ng salamat, at marahang pinunasan ang natapon gamit ang napkin. Ang maliit na kilos na iyon, pagsagot sa kabastusan ng kabaitan, nakuha ang atensyon ng ilang pasaherong malapit. Lumapit ang isang binata sa likod sa kaibigan at bulong, kakaiba. Hindi naman siya mayabang. Bakit ba siya pinagtitripan? Nagsimulang lumaki ang suspense. May nagiging uncomfortable ang ilang pasahero. May nagiging curious, at ilan ay nagtatanong, sino ba tong batang to at bakit niya tiniis lahat to nang walang protesta? Patuloy na hindi alam ng flight attendant ang tunay niyang pagkakakilanlan, lumakad na parang walang nangyari. Pero para sa mga nakatingin ng mabuti, halata ang tensyon. May darating na bagyo na tahimik na lumalakas, na malapit nang yugyugin ang buong eroplano. Sa ngayon, nanatiling larawan ng pasensya si Princess Pacquiao, tahimik na nagmamasid, hinahayaang maglaro ang eksena. Hindi alam ng kahit sino, ang katahimikan niya ay hindi kahinaan. Ito ay lakas, yung uri ng lakas na madalas lumalabas lang sa tamang sandali. Patuloy na maayos ang lipad, pero hindi ganap na nawala ang tensyon sa pagitan ng mga upuan. May nakalimutan na ang insidente, libing ang sarili sa screen o natulog. Pero ang iba, patuloy na sumulyap sa batang babae sa bintana, curious kung paano siya nanatiling kalmado sa harap ng paulit-ulit na kawalan ng galang. Pagdating ulit ng cart sa pangalawang beses, lumapit ulit ang parehong flight attendant sa row niya. Mas matapang pa ang tono niya ngayon. Ano na naman gusto mo? Sigaw niya na parang abala lang ang presensya niya. Itinaas ni Princess Pacquiao ang ulo ng magalang. Mainit na't sa alang po, please. Matatag, mainit, at imposible na lambot ang boses niya. Yung tono na kayang matunaw kahit ang pinakalamig na puso. Pero tumawa ng mapanuya ang attendant. Mainit na't saa. Nasa gitna pa tayo ng service. Matatagal yan. Mga katulad mo, hindi iniisip ang iba. Lumakad siya para kumuha ng baso, nagmumura sa ilalim ng hininga. Sumimangot ang matandang babae sa tabi ni Princess. Binata, sabi niya ng matatag. Walang kailangang magsalita ng ganun, pero binabaliwala siya ng attendant. Pagkabigay niya ng baso kay Princess, bahagyang nanginginig ang kamay niya, muling natapon ang ilang patak sa tray. Nagbulungan ang ilang pasaherong malapit. May sumimangot sa ugali niya, may tumawa na parang libangan. Pero ngumiti si Princess. Maingat niyang tinanggap ang tsaa at sinabi, salamat po. Pinahahalagahan ko ang effort mo. Natigilan ng attendant ng kalahating segundo, naguguluhan sa kabaitan niya. Inaasahan niya ang inis, siguro galit. Sa halip, sinalubong siya ng lambing. At yun ay isang bagay na hindi niya alam kung paano hawakan. Uminom si Princess ng tsaa at bahagyang lumapit sa attendant bago siya makalayo. Siguro pagod ka na, mahinang sabi niya. Mga flight na ganito, siguro hindi madali, di ba? Nagulat siya. Kumurap. Ano? Malamang buong araw ka nang nagtatrabaho, tuloy niya, tapat ang mata. Naglilingkod sa dami ng tao, nakikipagharap sa iba't ibang personalidad. Dapat maraming pasensya yan. Nagdalawang isip ang attendant. Walang pasaherong nagsalita sa kanya ng ganito noon. Karamihan nagrereklamo, may sumisigaw ng order, iba halos hindi niya pinapansin. Pero itong batang babae, yung sinigawan niya ng 2 beses, tinatanong ang hirap niya. Nilunok niya ang laway. Bahagi ng trabaho, maikling sagot niya, iniwasan ang tingin. Pero hindi pa tapos si Princess.
Inilagay niya ng marahan ang baso ng tsaa sa tray at tiniklop ang kamay. Naiintindihan ko. May sariling kwento ang lahat dito. May naglalakbay para sa business, para sa pamilya, para makatakas lang. At ikaw din, siguro may dahilan kung bakit ka nandito. Nag-shift ng hindi komportable ang lalaki. Sandali, nabasag ang kanyang pagmamataas. Iniwas niya ang tingin, pero ang kalmadong presensya niya ay hindi kayang baliwalain ng ganun-ganun lang. Nagsimulang makinig ang mga pasaherong malapit. Humina ang bulungan. Kahit ang tunog ng makina ay parang lumambot na para bang ang eroplano mismo ay lumapit. Ngumiti ng mahina ang matandang babae sa tabi ni Princess. Tama siya, binata. Lahat tayo may hirap. Pero hindi mahal ang kabaitan, di ba? Nagsikip ang panga ng attendant. Ang pride niya ay lumalaban sa mas malalim na bagay. Pagkakasala. Gusto niyang magtalo, ipagtanggol ang sarili, pero wala siyang masabi. Ngumiti ng maliit si Princess. Alam mo, mahinang sabi niya. Ang paraan natin tratuhin ang mga estranghero ay nagsasabi ng higit tungkol sa atin kaysa sa kanila. Ang respeto ay para sa lahat. Kahit sa maliit na lugar na ganito. Nakabitin sa hangin ang mga salita niya. Hindi malakas. Hindi agresibo. Pero tumama ng may tahimik na lakas ng katotohanan. Nag-shift ang ilang pasahero sa upuan, iniisip ang mga salita niya. Lumapit ang isang binata sa kasama at bulong, hindi siya yung inakala ko. Iba siya. At paglingon ng bahagya patungo sa kamera na parang hindi lang sa attendant, kundi sa lahat na nanonood ng kwentong to, nagtanong si Princess. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Mananahimik ka ba o lalaban ka para sa respeto? Nanatili ang tanong, hinila ang audience sa eksena, ginawa silang bahagi ng kwento. Nagulat ang attendant, nagbulong ng kung ano sa ilalim ng hininga, at itinulak ang cart pasulong, pero mas mabagal na ang hakbang niya. Sa unang beses mula nang sumakay, nag-alangan ang confidence niya. Inaasahan niyang babasagin niya ang espiritu nito. Sa halip, ang lambing nito ang sumisira sa mga pader niya. At kahit hindi pa niya alam, ito pa lang ang simula. Ang katotohanan kung sino talaga siya, at ang malapit niyang gawin, ay magbabago ng buong flight na to. Patuloy ang tunog ng eroplano, matatag at pare-pareho. Pero sa loob ng cabin, may nagbago na. Humina ang masasakit na salita. Ang mga bulungang puno ng hatol noon ay ngayon halo ng curiosity. Sino ba tong batang babae na tiniis ng marami pero sumagot ng may pasensya? Sa wakas, lumapit ang matandang babae sa tabi niya. Mahal, mahinang sabi niya. Sobrang kalmado mo sa lahat ng to, karamihan ay sumisigaw na, humihingi ng sorry o tatawag pa ng manager. Bakit hindi? Ngumiti ng mahina si Princess Pacquiao. Tahimik ang boses niya, pero mabigat ang bawat salita. Dahil hindi nakakapagpagaling ang galit sa galit. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay ang katahimikan. Bahagyang lumaki ang mata ng matanda. May karunungan sa mga salitang iyon, karunungan na parang lampas sa edad niya. Uminom ng dahan-dahan si Princess ng tsaa at tuloy na parang kausap ang sarili kaysa iba. Madalas nakikita ng tao ang pangalang Pacquiao at iniisip na lagi ng madali ang buhay ko. Iniisip nila fame, luxury, special treatment, pero hindi nila nakikita ang buong larawan. Hindi nila alam kung saan galing ang pamilya namin o ang mga hirap na tiniis ng tatay ko bago pa kilala ng mundo ang pangalan niya. Lumapit ang ulo ng ilang pasaherong malapit, mas nakikinig na ngayon. Pinakalma ng mga salita niya ang hangin, hinila sila sa kwento niya. Lumaki ako sa bahay kung saan ang kababaang loob ang lahat, paliwanag niya. Tatay ko, kahit world champion, hindi niya pinakalimutan ang simula niya. Kinukwento niya sa amin ang pagbebenta ng tinapay sa kalye, pagkagutom sa pagtulog, paulit-ulit na pagtanggi. Tinuro niya sa amin na hindi mabibili ang respeto. Dapat kitain ito at dapat ibigay ng libre sa iba, kahit sino pa sila. Napadpad ang tingin niya sa Aisle kung saan nawala ang flight attendant para ituloy ang service. Kaya hindi ako nagagalit kapag hindi patas ang trato sa akin. Baka pagod sila. Baka nasasaktan sila. Baka may pinaglalaban silang hindi ko nakikita. Kung sasagot ako ng mayabang, magiging bahagi ako ng parehong cycle na minsang sumakit sa pamilya ko. Pero kung sasagot ako ng may pasensya, baka masira ko ang cycle na iyon.
Dahan-dahang tumango ang matanda, halatang naantig. May ilang pasahero na nag-shift ng hindi komportable, lumalabas ang guilt sa mukha nila habang naaalala ang masasakit na bulungan nila kanina. Patuloy si Princess, matatag ang tono, na parang mahinang aral para sa lahat sa paligid. Nakita ko kung paano tratuhin ng mundo ang tatay ko bilang hero sa spotlight. At nakita ko rin kung paano ito nakakalimutan na tao rin siya. Ang fame ay hindi nag-erase ng hirap. Ang yaman ay hindi nag-erase ng sakit. Kahit ang pinakamalakas na tao ay may peklat na hindi nakikita. At gayon din ang mga flight attendant, waiter, guard, salesman, lahat ng madalas nating binabaliwala. Kaya pinipili ko ang pasensya. Kaya pinipili ko ang kabaitan. Tumama ng malalim ang mga salita niya sa kabin. Ang kwento ng pamilya Pacquiao mula sa kahirapan hanggang sa pandaigdigang pagkilala ay hindi lang tungkol sa boxing. Tungkol ito sa resilience, sa pagbangon sa insulto, sa pagharap sa kahihiyan ng hindi nawawala ang dignidad. At ngayon sa masikip na eroplano na to, lumalabas ang legacy ng kababaang loob sa pamamagitan ng anak niya. Bulong ng binata 2 row sa likod sa kaibigan. Madali niyang mapahiya iyon. Pero sa halip tinuturuan niya tayong lahat ng aral. Bumaba ang tingin ni Princess, marahang sinusundan ng daliri ang gilid ng baso. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagpapatunay. Hindi tungkol sa pagbunyag ng pagkakakilanlan para humingi ng respeto. Tungkol ito sa pagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng sigaw, kundi sa kagandahan ng pagtitiis. Tumingin ulit siya sa matandang babae sa tabi at nagbigay ng maliit, nakakaaliw na ngiti. Lagi sinasabi ng tatay ko, huwag kalimutan kung saan ka galing. Huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa iyo umakyat, at lalong huwag gamitin ang pangalan mo para yurakan ang iba. Gamitin mo ito para itaas sila. Yan ang sinusunod ko. Inabot ng matanda ang kamay niya at marahang pinisil. Matalino ka lampas sa edad mo, anak. Kailangan ng mundo ng marami pang katulad mo. Sandali, pumuno ang katahimikan sa kabin. Pero hindi na mabigat na katahimikan ng hatol. Ito ay maalalahanin na katahimikan ng pagmumuni-muni. Tumingin ang mga pasahero sa loob nila, tinatanong ang sariling gawa, sariling akala. At sa likod ng eroplano, natigilan ang flight attendant sa kalagitnaan ng hakbang na parang naramdaman ang pagbabago ng enerhiya. Hindi pa niya alam, pero ang katotohanan kung sino siya, at ang bigat ng mga salita niya ay malapit nang dumagsa sa kanya. Handa na ang entablado. Malapit nang maging shock ang mga bulungan. At ang flight na nagsimula ng ordinaryo ay malapit nang maging hindi malilimutan. Dimmed ang ilaw ng cabin habang patuloy ang steady na ritmo ng flight sa kalangitan. Humina ang usapan pero nanatili ang bigat ng mga naunang pangyayari. Ang mga nakasaksi sa masasakit na palitan ngayon ay iniwasan ang tingin sa batang babae sa bintana. Ilan naman, hindi mapigilan ang pagsulyap, tahimik na lumalaki ang curiosity. Bulong ng matandang babae sa tabi. Mahal, ang galing mo magsalita. Naalala mo ako sa isang sikat na tao, pero hindi ko ma-place. Umiti lang si Princess Pacquiao. Isa lang akong pasahero, mahinang sabi niya. Wala nang iba. Pero nagsimula nang kumalat ang bulungan pababa ng isle. Lumapit ang binatang maingat na nagmamasid mula simula, nagsalita ng sapat para marinig ng rowmates. Sa tingin ko alam ko kung sino siya. Tingnan niyo ng mabuti ang mukha niya. Hindi ba pamilyar? Anak yun ni Manny Pacquiao. Kumalat ang pangalan tulad ng apoy sa kabin. Ano? Hindi nga. Si Princess Pacquiao dito sa flight. Pero mukha siyang simple. Sigurado ka ba? May humugot ng phone, mabilis nag-search ng picture, at natigilan. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Parehong mata, parehong ngiti. Siya nga, bulong niya, ipinakita ang screen sa iba. Totoo nga. Isang alon ng bulungan ang sumalakay sa eroplano, napalingon ang mga ulo, ang mga dating umiikot ang mata ngayon ay nagtuwid, mukha mula hatol patungo sa shock, pagkatapos sa tahimik na guilt. Lumaki ang mata ng matandang babae sa tabi ni Princess. Grabe, ikaw ang anak niya, di ba? Tumango ng mahina si Princess, kalmado ang ekspresyon. Opo. Pero pakikalmahan niyo, tingnan niyo ako kung sino ako ngayon. Hindi lang pangalan, hindi lang anino ng tatay ko, simpleng tao lang katulad ng lahat dito. Parang lumapot ang hangin.
Ang bigat ng katotohanan ay pumindot sa bawat sulok ng cabin. Ang mga dating nagbulong-bulong ng insulto ngayon ay iniwasan ang tingin, namumula ang pisngi sa hiya. Pero isang tao ang pinakanatigilan, ang flight attendant. Habang dumadaan siya ulit dala ang beverage cart, napansin niya ang mga tingin ng mga pasahero sa paligid. Napansin niya ang mga phone screen na may picture niya, ang paulit-ulit na bulong ng pangalang Pacquiao, at sa wakas, tumama sa kanya ang katotohanan. Natigilan siya sa lugar. Natuyo ang lalamunan. Napatingin siya sa kanya pagkatapos mabilis na iniwas. Ang maskara ng pagmamataas na suot niya ng mayabang kanina ay nabasag. Lumakas ang bulungan ng mga pasahero, hindi na lang sa isa't isa, kundi patungo sa kanya. Paano mo siya kakausapin ng ganun? Alam mo ba kung sino siya? Sinigawan mo si Princess Pacquiao. Naniniwala ka ba? Nanginginig ng bahagya ang kamay ng attendant habang hawak ang cart. Binuka niya ang bibig para sumagot pero walang lumabas na salita. Sa unang beses mula nang mag-take off ang flight, mukha siyang maliit, walang katiyakan, exposed. Samantala, nanatiling larawan ng kalmadong dignidad si Princess. Hindi siya nagmalaki. Hindi itinaas ang boses o sinamantala ang pagkakataon para mapahiya siya pabalik. Nakaupo lang siya, umiinom ng tsaan na parang walang nagbago. Pero nagbago ang lahat. Lumabas na ang katotohanan. Lumaki ang bulungan hanggang maging alon na humahampas sa kabin. Umiling ang mga pasahero sa disbelief. May nagbulong ng sorry kahit hindi hiniling. Ang iba ay nakatitig lang, lumambot ang ekspresyon sa paghanga. Lumapit ulit ang matandang babae, basa ang mata. Anak, tiniis mo ng marami pero nanatili kang mabait. Sana matuto ang mundo mula sa'yo. Inilagay ni Princess ang mahinang kamay sa kanya. Hindi ito tungkol sa fame. Tungkol ito sa paano natin tratuhin ang tao kapag hindi natin alam kung sino sila. Hindi dapat nakadepende sa status ang respeto. Muling tumahimik ang bulungan dahil sa mga salita niya, lumulubog ng malalim sa puso ng mga nakikinig. Nakatayo nang natigilan ang flight attendant, nararamdaman ang bigat ng dose-dosenang mata na nakatingin sa kanya. Nawala ang pagmamataas niya, pinalitan ang takot at pagsisisi. Na-realize niya ngayon na hindi lang isang pasahero ang kanyang ininsulto. Ito ay ang anak ng pambansang bayani, isang global icon. At malapit na siguro itong marating ng lampas sa kabin na to. Sa ngayon, hindi maikakaila ang katotohanan. Ang ordinaryong batang babae na kanyang intratuhin ng bastos ay walang iba kundi si Princess Pacquiao, at tiniis niya ito ng may grasya na lalong nagpapakita ng kanyang mga pagkukulang. Handa na ang susunod na yugto. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng flight at mag-iiwan ng kwento sa bawat pasahero na hindi nila malilimutan. Patuloy na abala ang cabin sa bulungan nang bumalik ang flight attendant, maputla ang mukha, matigas ang postura. Nawala na ang dating confident na tono. Bawat hakbang niya ay parang mas mabigat, dinadala ng pagkaalam kung sino ang kanyang kinausap. Nagpalitan ng tingin ng disbelief ang mga pasahero. May umiling, iniipit pa ang shock. May nagkilingan, nagbubulungan, paano niya nagawa iyon? Hindi man lang siya sumagot pabalik. Pero siya pa ang nagpapakita ng dignidad. Tahimik na nakaupo si Princess Pacquiao, hindi natitinag ang kalmado. Pero sa unang beses, lumabas siya ng maliit na carry-on bag, kinuha ang phone, at tinawagan ang isang numero. Mahina pero matatag ang boses niya. Hello? Ako to, may kailangan akong i-report na insidente. Nasa flight 327 ako. Natigilan sa lugar ang attendant. Tumaas ang tibok ng puso niya. Alam niya agad ang ibig sabihin nito. Lumakas ang bulungan sa kabin. Lumapit ang mga pasahero, curious. Hindi na lang awkward exchange ang pinapanood nila. Ito ay hustisya na nagaganap sa harap nila. Matatag na nagsalita si Princess sa phone pero walang galit. May paulit-ulit na kawalan ng galang sa flight na to na itinutok sa mga pasahero ng walang dahilan. Naniniwala akong kailangang tugunan ito agad. Tinapos niya ang tawag, isinilid ulit ang phone sa bag, at bumalik sa tsaan na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang boses ng captain sa intercom, kalmado pero seryoso. Mga kababaihan at Ginoo, may natanggap kaming instructions mula sa ground. Pansamantala naming ipaparada ang flight na to sa pinakamalapit na airport dahil sa urgent matter.
Manatili kayo sa upuan. Isang alon ng paghabol ng hininga ang sumalakay sa eroplano. Grounded dahil sa tawag niya? Narinig mo ba ang tono ng captain? Seryoso too. Maputla na ang mukha ng flight attendant. Sinubukan niyang ituloy ang service, pero halatang nanginginig ang kamay. Hindi na niya maitago ang katotohanan. Bulong ng matandang babae sa tabi ni Princess ng gulat, "Anak, binago mo ang buong flight sa isang tawag lang." Tumingin si Princess sa kanya nang may mahinang ngiti. Minsan, isang aksyon lang ang kailangan para ipaalala sa mga tao na hindi optional ang respeto. Responsibilidad ito. Tumango ang mga pasaherong malapit sa pagsang-ayon. May nagsalita ng malakas ang isang lalaki para marinig ng iba. Hindi siya once nagtaas ng boses. Hindi niya ininsulto. Tumindig lang siya para sa dignidad. Tingnan niyo ang nangyari. Dramatikong nagbago ang atmosphere ng cabin. Kung saan dati ay may pang-aasar at hatol, ngayon ay paghanga. Nagsimulang magsalita ang mga pasahero laban sa ugali na kanilang nasaksihan. Hindi patas ang trato sa kanya mula simula. Nakita mo ba kung gaano siya kalmado? Yan ang tunay na lakas. Dapat mas maaga tayo nagsalita. Sa wakas, nabali ang flight attendant sa bigat ng mga tingin. Tumigil siya sa gitna ng aisle, ibinaba ang ulo. Nanginginig ang labi habang bulong. Hindi ko alam kung sino ka. Tumingin ng mahina si Princess sa kanya, matatag pero mabait ang mata. Yan ang punto, mahinang sabi niya. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ng isang tao para tratuhin siya ng may respeto. Mas malalim ang hiwa ng mga salitang iyon kaysa sa kahit anong sigawan. Nagbulungan ang mga pasahero sa pagsang-ayon, tumatango. Nawala ang pagmamataas ng attendant sa hiya. At sa sandaling iyon, may kapansin-pansin na nangyari. Hindi lang para sa kanya ang aral. Para ito sa lahat sa eroplano na iyon. Mabilis nilang hinusgahan siya, nag-akala ng marami, nagbulungan ng malaya, pero pinili niya ang kabaitan kaysa pride, kababaang loob kaysa galit. Kumpleto na ang pagbabago. Mula sa pang-aasar hanggang respeto, mula hatol hanggang paghanga. Nakita na ng buong cabin si Princess Pacquiao kung sino talaga siya. Hindi lang anak ng champion, kundi champion din ng grasya at dignidad. Pansamantalang nag-ground ang flight, pero tumaas ang mga puso sa loob. Ang kwentong nagsimula sa kabastusan ay nagiging isa sa pinakamalakas na aral na dadalhin ng mga pasaherong iyon. Dahan-dahang lumapag ang eroplano sa pinakamalapit na airport, mahinang sumigaw ang mga gulong sa runway. Hinawakan ng mga pasahero ang gamit nila, pero walang nagrereklamo sa unexpected stop. Sa unang beses, katahimikan ang pumuno sa kabin. Mabigat na katahimikan na puno ng paghihintay. Pag-off ng seatbelt sign, pumasok ang dalawang airline supervisor sa cabin. Matindi ang uniforme at propesyonal na tono nila, agad nakakuha ng atensyon. Dire-diretso sila sa flight attendant na sanhi ng gulo. "Sir," sabi ng isa ng matatag, "kailangan naming makipag-usap sa iyo." Gumuho ang mukha ng attendant. Kinabahan siyang tumingin sa mga pasaherong nakatingin sa kanya, pagkatapos kay Princess Pacquiao na nanatiling kalmado at composed sa upuan. Nakayuko ang ulo, sinundan niya ang mga supervisor patungo sa harap. Nawala na ang pagmamataas. Pagsisisi lang ang natira. Habang dumadaan sa row niya, tumigil siya. Nabasag ang boses habang bulong. "Sorry ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo o kahit kanino." Tumingin si Princess ng mahina, matatag pero mabait ang tono. "Pinapatawad kita, pero tandaan mo to, walang gastos ang kabaitan, at dapat ibigay ito sa lahat, hindi lang sa mga iniisip mong mahalaga." Tulad ng kidlat ang mga salita niya, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Muling ibinaba ng attendant ang ulo, pinipilit ang labi bago lumakad palayo kasama ang mga supervisor. Sabay-sabay na huminga ang cabin. Muling nagbulungan ang mga pasahero, pero iba na ang tono. May respeto, may inspirasyon. Inabot ng matandang babae sa tabi ni Princess ang kamay niya, kumikinang ang luha sa mata. "Mahal, ngayon ipinaalala mo sa amin na ang kababaang loob ay lakas. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang mag-demand. Ipinakita mo sa amin ang lakas ng pasensya at grasya." Tumango ang iba sa pagsang-ayon. May isang batang pasahero na lumapit sa kabila ng aisle at sinabi,
Mali ang unang hatol ko sa'yo, pero nakita ko kung paano mo hinandle lahat to, may natutunan ako. Hindi na ako magiging pareho ang pagtingin sa mga tao. Ngumiti ng mahina si Princess. Yan lang ang pag-asa ko, na makita natin lampas sa itsura. Hindi natin alam kung ano ang dinadala ng iba sa loob. Kaunting kabaitan lang, magaan na ang mabibigat na pasanin. Malinaw ang aral, hindi lang sa mga pasahero sa flight na iyon, kundi sa sinumang makikinig sa kwentong tumamaya. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa bastos na flight attendant o unexpected grounding. Tungkol ito sa mas malaki. Paalala na hindi dapat nakadepende sa yaman, status, o titulo ang respeto. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sa lakas ng paghingi nito, kundi sa tahimik na pamumuhay nito. Habang nagsisimulang bumaba ang mga pasahero, marami ang tumigil para personal na magpasalamat sa kanya. May nag-shake hands, may nagbigay lang ng mainit na ngiti. Ilan pa nga ay bulong, binago mo ang paraan ng pag-iisip ko. Para kay Princess Pacquiao, hindi ito tungkol sa pagkilala. Hindi tungkol sa pagiging anak ng tatay niya. Tungkol ito sa pag-iiwan ng mas malaki kaysa fame, isang halimbawa ng kababaang loob, respeto, at tahimik na lakas. At siguro yan ang aral na kailangan natin ngayon. Hindi optional ang respeto. Hindi dapat nakalaan lang sa mayaman o sikat ang kabaitan dahil hindi mo alam kung sino ang katabi mo o paano makakaantig ang salita mo sa kaluluwa ng iba. Kaya tanong ko sa'yo, kung naantig ang kwentong to sa puso mo, anong aral ang dadalhin mo sa sarili mong buhay? Ay share sa comments dahil mahalaga rin ang kwento mo. At huwag kalimutang like, share at subscribe. Baka mas lalong magbigay inspirasyon ang kwento bukas.